Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first card ni Virgo, Love. Wow, Venus, Virgo. Baka ang iba sa inyo will be focusing more on your love life sa ngayon. Ano, baka mas marami kayong oras ngayon para sa person ninyo, para sa love life ninyo. O pwedeng bawi time ito, no? Kasi baka mga nakaraang araw, weeks, siguro maybe you've been so focused on work or career. Kaya ngayon, babawi naman kayo sa love life ninyo. Maaaring may mga celebrations din dito. Pupuwedeng merong celebration of love, pupuwedeng may anniversary, monthsary, 'no? Pupuwede rin ang iba sa inyo na wala pang ka-relationship, pupuwedeng may kaligawan, 'di ba? Pupuwedeng merong papasok na dito officially sa isang romantic relationship, possible din 'yon, okay? So, congrats. We have individuality, Aquarius. Maaari na sa ngayon mas ano kayo, mas parang you will be more appreciating yourself, you know. Maaari sa ngayon parang mas lalalim ngayon ang connection mo sa sarili mo. Mas makikilala mo ngayon yung sarili mo, mas magiging appreciative ka of who you really are. Kasi po pwedeng marami ka pang madidiskubre na katangian mo, 'di ba? Talents mo, ganyan, spiritual gifts mo, siguro mas marami kang madidiskubre ngayon about yourself. Kaya, kumbaga, mas maa-appreciate mo ngayon, no? Kung sino ka talaga, you know. So, yun. What else? We have Virgo. Siyempre, energy mo to. And napakaganda. Kasi, naiisip mo ngayon ang clearing, no? Pagki-clearing. Feeling ko dito, ayan, no? Nag-i-smudging siya. Maaring palo santo yung hawak niya. Parang stick, 'di ba? So, that could be palo santo. So, siguro yun, nag-i-smudging siya, nagpapausok sa living space niya. So, baka ganun ang ginagawa ninyo, Virgo. Or yun ang baka yun talagang pina-practice ninyo, 'di ba? Siguro everyday nagpapauso kayo sa kabahayan ninyo, sa paligid, labas at loob ng bahay, puwedeng gano'n. Or maaring ang iba Tuesdays and Fridays lang or ang iba Fridays lang ginagawa yung smudging. Pero yun, siguro nagpa-practice kayo ng ganyan, 'no? You are clearing the energetic field ninyo and you are clearing your space, your living space by smudging. No, ito yun yung nagpapausok ng mga herbs or kamangyan, mira, mga ganon. Ito, in this case, palo santo yung hawak niya. Ayan. So, maaring ganon kayo. Nagpa-practice kayo lagi niya. Nag-cleanse kayo ng nag-ward off kayo ng mga negative energies sa paligid ninyo. So, which is really good. Para maalis ng mga nagpapabigat, yung mga nagpapagulo, 'di ba, sa isip ninyo, sa damdamin, nagpapabigat sa damdamin ninyo, ganon. So, yun. Tingnan natin kung ano pa ang ganap for Virgo. We have transmuting pain. Ayan. So, maganda rin itong pagkakataon, Virgo, na siguro ngayon, mas magaan na talaga ang inyong pakiramdam kasi, kumbaga ita-transmute na ninyo yung mga sama ng loob, yung mga bigat sa pakiramdam ninyo, mga resentments ninyo, emotional baggages, emotional wounds ninyo. So, siguro, yun, tatanggalin nyo ng mga yan. Now, you're going to transmute them into something positive. No, imbes na mag-hold on kayo sa sama ng loob, imbes na mag-hold on kayo sa resentments, siguro ngayon mas pipiliin ninyo yung forgiveness, no, and acceptance. Kaya mas magiging magaan na ang inyong pakiramdam. Gathering around the power of community. Yan. So, baka merong pwedeng merong social gathering, social events na dadaluhan kayo and you will be meeting new friends, you will be
spending time, no, with the community of people around you. Pupuwedeng pupuwedeng sa barangay ito, munisipyo, ganyan, or pupuwedeng organization na sinalihan ninyo, or pupuwedeng sa trabaho ninyo, 'di ba? Baka may mga gatherings kaya magiging busy kayo at a-attending kayo sa mga gano'n. So, we have resourcefulness. Maaaring ito yung kailangan ninyong gawin ngayon, Virgo, na maging resourceful. Wag lang kayong mag-settle sa kung ano yung, alam mo yun, yung nakasanayan na ninyo na yun lang ang dapat, 'di ba? Or yun ang nakasanayan ninyong gamitin or gawin, 'di ba? You need to be ngayon, creative. At kailangan din na maging resourceful kayo para kung ano man ang puwedeng nandiya-diyan na puwede na ninyong magamit, puwede ninyong ma-improve, puwede na ninyong gawan ng paraan na hindi na kayo kunyari bibili, 'di ba? Kasi meron naman diyang puwedeng magamit, then be resourceful, okay? Makakatipid din kayo diyan and makaka-save kayo ng oras, 'di ba, ng effort. So, tingnan natin kung ano pang ganap. And by the way, maraming salamat, no, for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join sa membership. So, Two of Cups. Ayan, may lovers tayo, 'di ba? So, ito, Two of Cups. So, most likely, talaga, ang iba sa inyo will be focusing on love life. Pupuwedeng magkakaroon nga kayo. Maybe you're going to meet someone new at pupuwedeng yun ang magiging karelasyon ninyo, kaligawan, ganyan. Or kung kayo'y nasa isang relationship na, pupuwedeng yun nga, tulad ng na-mention ko kanina, baka may mga celebration kayo ng anniversary, monthsary, pupuwedeng merong kasalan diyan, pupuwede rin na merong mga magre-reconcile dito. Baka kung nagkaroon kayo ng away or hindi kayo nagkatampuhan kayo ng person mo, so siguro sa ngayon magkakabati na kayo, magkakaayos na kayo, gano'n. So, what else? We have Seven of Cups. Ayan, may mga iba't ibang klaseng oportunidad, no, na dadating na kailangan ninyong pagpilian. No, pupuwedeng related yan sa trabaho, career, business. Pupuwede rin na sa relationship. Baka ang iba sa inyo hindi lang iisa yung manliligaw ninyo, maaaring hindi lang iisa yung nagkakaroon ng romantic interest sa inyo. Kaya pag-isipan ninyong mabuti, kilalanin ninyong mabuti muna yung tao, 'di ba? Huwag kayong magmadali when making a decision, when choosing kung sino yung makakarelasyon ninyo, at mas magandang kinikilala kahit papaano kilalanin ninyo ng mas malaliman yung taong ito. Kasi alam mo na, ang dami ng manloloko sa ngayon, 'di ba? Ang dami ng mambubudol, scammer, 'di ba? Kaya pag-isipan ninyong mabuti at kilalanin. So, we have Four of Cups. May offer nga sa inyo. Merong blessing na dadating. So, pupuwedeng yung blessing nga na ito could be work situation, pupuwedeng may offer ng trabaho, or pupuwedeng may business opportunity or career opportunity ito, opportunity to travel, 'di ba iba ang pupuwedeng dadating sa inyo na na opportunity. Kaya sana mapansin ninyo or sana pansinin ninyo kasi ang itsura ng lalaking ito, nakatingin siya sa nakatungo, 'di ba? Parang walang pakialam, parang ano lang siya ngayon, deadma, gano'n. Maaaring malayo iniisip niya or wala siyang gana sa buhay, parang walang kaamor-amor, parang gano'n siya. So, pupuwedeng ganito kasi kayo, ngayon. Baka may dissatisfaction, frustration kayo, wala kayong gana, parang gano'n. So, heads up ito sa inyo na baka mamaya may offer meron ng kumakausap sa inyo pero hindi mo lang siya pinapansin, puwedeng gano'n. So, heads up ito sa inyo na tignan niyo muna yung kung ano man ang ino-offer sa'yo kasi you never know, baka ito na yung breakthrough na hinahantay mo, 'di ba? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.